God is good. Yun nga, napakabuti ng Panginoon. Nandito tayong lahat. And meron tayong series, tama ba? Sino nandito ng mga nakaraang linggo? Sino complete attendance? So sana nasusubaybayan natin yung ating A Better Way series. No? Ito po yung series na tinatalakay natin. Kung ano ba yung mas magandang way to start the year. Yung po ang natututunan natin. And we found that the best way actually, not only a better way, the best way to start the year is with Jesus or following the way of Jesus. Kaya nga yun ang subtitle natin dyan, Following the Way of Jesus. Because the Bible says, mga kapatid, di ba? In John 14:6, sabi dito, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At kapatid, yung life na yan, it's not just life of rich prosperity. Hindi siya life of comfort, pero life in abundance. Ibig sabihin, hangad ng Panginoon na tayo ay mamunga. Tayo ay to bless us. He wants to bless us. Pero what God desires for us is just more than that. Kasi material blessings, they will fade away. Tama po ba? Some of us have experience, we have money, we have possession one day, and then the next day, they're all gone. But the life that God is telling here, that Jesus is telling here, it is the abundant life. Including na lang po yung eternal life. And He is the way. So kung paano si Jesus namuhay sa Biblia, yung pala ang the best way to live. And throughout the past Sundays na pag-aralan natin, what's the first one? Is why, how is Jesus' way the better way? Doon natin natutunan na, si Jesus namuhay siya, he lived the will of God and God blessed Him. So yun din ay nararapat sa atin. Na if we follow the way of Jesus, we too can be blessed. We will live the abundant life. Tama po ba? And then the second week is, first things first, the life of prayer, the way of prayer. Paano ba nag-pray si Jesus? Who remembers? Mark, sa book of Mark, di ba? He got up early in the morning and prayed. Ano pa? When was Jesus praying? When yung barko na sinasakyan nila is binabagyo, yung mga disciples, anong gagawin natin? But Jesus was in the sulok. Nasa sulok si Jesus, nagdadasal siya. And when Jesus is going to face the hardest part of His life, in the Garden of Gethsemane, He prayed. And gaya we are encouraged by Pastor Kat, to also pray like Jesus prayed. To prioritize our prayer time with the Lord. And also the fasting. Diba? Lahat tayo nagpa-prayer and fasting. I hope so, sama-sama tayo. Para sa February 2, sama-sama rin tayong mag-samgyup, mag-bawi. Joke lang po. Pero ayun. And then last week we are taught how to love and forgive. Tama po ba? Natutunan natin na it's actually a better life, a better way to live nang hindi nag-iipon ng galit, nang hindi nag-iipon ng resentment, but to forgive and have compassion with others. Kasi yun ang tunay na mapagpapalaya sa atin, mga kapatid. Tama po ba? Ayun. So yun, na-recap na natin. And mga kapatid, when we follow the way of Jesus, one thing na pasensya na po, may dinadamdam din ako kung masinghot-singhot. Pero when we follow the way of Jesus, lagi yang may kaakibat na cost. Lagi pong may, ayokong sabihin kabayaran pero lagi tayong may isa-sacrifice, may isasantabi to follow the way of Jesus. It will not, it's not free to follow. It's free to believe in Jesus, pero it will cost us something. And actually, it will cost us everything of us. Mamaya matutunghayan pa natin yun. Pero following His ways will always lead us to obedience and sacrifice. Those are the two things that we will study today. Obedience and sacrifice. Why? Bakit following the way of Jesus will require us those things? Because He lived according to those things. He lived a life in obedience and a life of sacrifice to the Father. At gaya po ni Jesus, though He was God, He is 100% man. At kung siya may pinagdaaran,
Tayo rin may pinagdadaanan. Tama po ba? Sino dito may pinagdaraanan ngayong hirap, sakit, problema? Ako, weekend na, hinahanap pa ako sa trabaho eh. Stress ako, nag-aaral ako. Lahat tayo may pinagdaraanan in any degree, in all degree of hardship in life, no. May pinagdadaanan tayo. And sometimes to follow the way of Jesus, kailangan nating sumunod. Diba? Kailangan nating magsakripisyo. Kaya yung po ang pag-aaralan natin today, part 4 tayo, the cost that changes us. Ulit po, the cost that changes us. May second part yung cost, mga kapatid. It will change us. At yun ang pag-aaralan natin pa throughout this morning. Continuing in following Jesus' way will require obedience, and our obedience to God will require sacrifice, mga kapatid. Partner po yan. Naintindihan po natin. Partner po yan. And madalas, napapagpalit natin ang dalawang ito. Di ba? Minsan, sa tingin natin, and even ako, guilty ako dito, kumbaga napagdaanan ko rin to, is that when we think that we have sacrificed to God, automatically, nag-o-obey na tayo. Minsan, pag tingin natin, nagsakripisyo na ako, Lord, okay na yun, mabuti naman akong tao, sinusunod ko naman yung utos mo, no? Nagdo-donate naman ako sa church, nag-o-offer naman ako, nagpapakain ako sa church, Lord, okay na yun. No? Pupunta naman na ako ng langit, di ba? Minsan ganun tayo mag-isip na parang nakikipag-bargain tayo kay Lord na, Lord, I did this thing, so bless mo ko. Pero, we cannot fully obey God without sacrifice. And our sacrifice actually means nothing if it's not in obedience to God. Ulitin ko. We cannot fully obey God without sacrifice. Pag gusto nating sundin ng Panginoon, magsasakripisyo tayo, alay natin ang buhay natin, sarili natin. Pero hindi lahat ng pag-aalay ay katanggap-tanggap sa Diyos. Ang pag-aalay na katanggap-tanggap sa Diyos is yung sinusunod natin siya. Naintindihan po. At may kwento yan sa Bible. Si King Saul, kilala niyo po si King Saul, ang hari bago si David. No? 2 beses siya na nag-sacrifice sa Panginoon. Parehong palpak. Pero mag-focus ako sa 1 Samuel 15. Sabi dito, ayan, no, medyo mahaba siya, sige babasahin ko po, pero parang tatagain natin yung storya. Pero this is a good example kasi ng difference ng obedience and sacrifice. Sabi dito, Samuel said to Saul, the Lord sent me to anoint you king over his people, Israel. Now therefore, listen to the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I have noted what Amalek did to Israel in opposing them on the way when they come out of Egypt. No, sa Exodus, no, pinalaya sila ng mga Egyptians. Then may mga naghahabol sa kanilang mga kung ano-anong tribo at isa doon yung tribo ni Amalek or the Amalekites. Kaya sabi ni Samuel kay Saul, ito na, this is your time. God is telling, ito na, i-conquer nyo na sila, lalabanan nyo na sila. Sabi daw, now go and strike Amalek and devote to destruction all that they have. Do not spare them, but kill both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. Disclaimer lang po, baka magtaka kayo, napakalupit naman ni Lord. Do not spare man and woman, even child and infant. And gusto ko lang i-segue ito, no, kasi medyo baka sa bagong mananampalataya, napaka-harsh naman ni Lord. But God knows our hearts. Do we understand that? And these people, God has judged because God saw that their hearts are really hard against the Lord. Talagang matigas. Kinukutya nila ang Panginoon. Nagdarasal sila, sinasamba sila. Ang samot-saring Diyos, pinagtatawanan nila ang bayan ng Israel, ang pinili ng Diyos na bayan. Kaya in the eyes of the Lord, they cannot be changed. Ayaw nila magpabago. That's why linisin nyo sila. Ayaw kong madumihan ang bayan ng Israel. Kaya linisin nyo silang lahat. Malinaw po. Okay, move on po tayo. Sa verse 7 po, sabi dito, ito na, nakipaglaban na si Saul. Tawag dito, nilabanan na niya, Amalekites. And Saul defeated the Amalekites from Havilah as far as Shur, which is east of Egypt. And he took King Agag, the king of the Amalekites, alive.
and devoted to destruction all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and of the oxen and of the fattened calves and the lambs that was all good, and would not utterly destroy them. All that was despised and worthless, they devoted to destruction. Did they follow God? They disobeyed the Lord. Ang utos ng Diyos, i-wipe nyo sila. Pero sabi ni Saul, iwan mo yan si King kasi may power siya pag maaari. I don't know iniisip ni Saul, no? Pag i-endorse niya ako sa mga ititira nating Amalekites, no? Para mas marami. I don't know kung bakit niya in-spare si Agag, pero yung when it comes to the fattened, the sheep and the oxen, no? Pag binasa natin yung next verses diyan, and Samuel said, verse 14 to 16, what then is this bleating of the sheep? Si Samuel, nalaman niya from the Lord. Sabi ni Lord, Samuel, di ako sinunod ni Saul. Ito ang sabihin mo sa kanya. Ipasa mo to sa kanya. Tapos si Samuel, ayan, gabi, iniyak niya yan kay Lord. Tapos, kinabukasan niya na si Samuel, sabi niya kay Saul, what then is this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen that I hear? Saul said, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice for the Lord your God, and the rest we have devoted to destruction. Then Samuel said to Saul, stop! I will tell you what the Lord said to me this night. And he said to him, speak. Ano ang intention ni Saul? To sacrifice. Ito, pwede itong pagkakitaan pa, pakinabangan pa. No, sacrifice natin yan kay Lord. Pero nakita natin dito, sabi, stop! Why? Kasi the bottom line is Saul disobeyed. In spite of his good intention, he disobeyed God. And ano ang sabi sa susunod na verse dyan? Samuel said, ayan, has the Lord as great delight in his burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey God, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is a sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Ang sakit. Minsan tayo ganun di ba? Lord, mabuti naman yung intention ko. Pero bakit parang nako-correct pa rin ako? Lord, ito ginawa ko. For the church naman to Para sa iyo naman to Pero bakit may pait sa labi ko? Bakit nagigrieve ako? Bakit ako kino-convict ng Holy Spirit? Why? Maybe because we have disobeyed the Lord. Naintindihan po. Kaya it's important na malaman natin yung difference ng obedience and sacrifice. Again, ulitin ko po, we cannot fully obey God without sacrifice. But our sacrifice would mean nothing if it's not in obedience to the Lord. Naintindihan po. Ang tahimik na nila, sorry po. Sorry po, pero nung natutunan ko ako rin, Lord, parang napaka-harsh naman. No? Naman ito, maganda naman yung intention ni Saul, di ba? Pero mamaya malalaman natin, bakit ba? Bakit ba mahalaga kay Lord ang obedience? No? And our goal for this morning is hindi tayo manlumo dito. Pasensya na po. Pero ito po ang katotohanan ng Diyos. No? But our goal in this morning is to change our perspective about obedience and sacrifice. Mabago yung pananaw, yung pagkakaunawa natin sa pagsunod, at pagsasakripisyo, pag-aalay para sa Diyos. At for us to decide to offer ourselves in obedience to Him that will result in our transformation. Kaya nga po, the cause that changes us. Sino dito gustong mabago ng Panginoon? Mabuti po. Kasi akala ko ako lang. Mabuti po. Sige po. So first point po natin, what is obedience ba? No? Obedience is the action of our love, mga kapatid. And the way of Jesus, we are following the way of Jesus now. No, the way of Jesus is in obedience.
Sinunod niya ang sinunod niya ang Panginoon, no? And actually, 'di ba? Obedience is God's love language. Do you know this? Alam niyo yung love languages, yung receiving gifts, words of affirmation, quality time. Alam niyo po 'yun, no? Kasi Lord, walang ganun. Obedience. wala dun sa listahan natin. Ang kay Lord, obedience. No, siguro quality time kasama doon. Pero kay Lord, obedience yan. And Jesus was a perfect example of how to love God and obey Him completely. Sa buong buhay po ni Jesus, no, in the 33 years that He lived, His focus was to obey the Father only. Mga kapatid, lahat ng ginawa ni Jesus, mula nung bata hanggang pagtanda, is only what the Father wants Him to do. Lahat ng magpapagaling niya, lahat ng milagro niya, lahat ng yung pagbuhay niya kay Lazarus from the dead, yung pagmultiply niya ng bread and ng fish, no? Yun ang will ng Panginoon, ng Diyos Ama. That's what pleases Him. Kaya nga ang sabi sa John 8:29, "And He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him." Walang ginawa ang Panginoong Hesus na labag sa kalooban ng Ama. He offered Himself. He was God, pero He was 100% man. He dedicated His life to obey the Lord. Not because He has to attain anything. Kasi tayo minsan, di ba, sumusunod tayo sa life group natin, leaders, para di tayo mapagsabihan. Minsan sumusunod tayo sa magulang natin para hindi tayo mapalo sa puwet. 'Di ba? Kasi natatakot tayo sa kanila, no? Tayo minsan ginagalingan natin sa work para ma-bless, ma-promote tayo, ma-awardan tayo ng King QA of the month. Ganun, best worker of the month, no? Tawa si Charles. Nakita ko. Congrats mo yan. 'Di ba? We want recognition minsan, kaya we obey, kaya we do good. Pero Jesus did it because He loves the Father. At kung yun ang ginawa ni Jesus for the Father, yun din ang dapat natin gawin. Yun din ang gusto ng Panginoon sa atin. To obey Him out of love. Ang sabi sa John 14:15, "If you love me, you will keep my commandments." Ulitin ko po, if you love me, you will keep my commandments. Sabi ni Jesus. So, ang obedience daw pala is out of love. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya big deal kay God yung pagsunod natin sa Kanya. Kaya obedience is better than sacrifice. Kasi we can sacrifice the Lord. Mamaya, madadaan natin. We can sacrifice the Lord ng hindi masakit sa atin eh. Meron kang 100 pesos, bibigay ka ng meron kang bills, no? Tapos may barya, tapos merong batang Kuya, penging pamilya. May barya ako dito, ito na lang. Napakadali. Pero when it comes to obedience, yung sa heart, may kirot. 'Di ba? Kasi it's from the heart and God wants that. God wants, for us to obey Him out of our love for Him, not out of fear. Mga kapatid, don't get me wrong. Ang Diyos ay isang righteous judge. Banal ang Panginoon. Ang Diyos Ama. Pero siya rin ay ating tatay. Kaya nga Diyos Ama. No? Binary truth po. Dalawang katotohanan na pwedeng mag-coexist. He is a just king, a holy king, a fearful, yung katatakutan mo na hari kasi pwede kang kidlatan, pero siya rin ay loving father para sa atin. And the loving Father wants this from us. Our love for Him that results in obedience. Ito po ang tamang pananaw when it comes to obedience na dapat mayroon tayo. And what God does, sino dito tagal ng Kristiyano? Have we experienced the love of God? Have you experienced the love of God? From the moment that you have met God up to now, may nagbago po ba sa atin? Marami po, tama po ba? And that's what God does. He changes our hearts, to respond to Him. Yun ang ginagawa ng Panginoon. So paano yun?
paano nababago ng Panginoon yung puso natin is when we spend time with Him. God changes our hearts when we spend time with Him. When we talk to Him. When we submit to Him. Pinupuno niya tayo ng pagmamahal. Ang sabi sa Bible, He will not leave us nor forsake us. Nandiyan siya sa tabi natin. But the question is, tayo po ba nagpapapuno sa Kanya ng pagmamahal? Do we talk to God every day? Alam mo yun, pag yung Holy Spirit, kinakalabit ka, do we listen? If tayo natatamaan tayo sa mga naririnig natin na alam natin the Holy Spirit is convicting us, correcting us sa teaching every Sunday or sa life group natin, nagre-respond ba tayo o pinipili natin na talikuran? Bahala ka dyan, ayoko nang sinasabi mo, di ko yan susundin. Tahimik na naman sila. Sorry po. Pero di ba, our hearts will only be changed if we respond to God. And it's our action that should respond to God. Mga kapatid, makakayanan natin mag-respond sa Panginoon. Bakit? Kasi we love because minahal tayo ng Panginoon. Bago pa magkaroon ng pagmamahal sa puso bago pa tayo magkaroon ng pagmamahal na galing sa atin, diniligan niya ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng pagmamahal. At pag na-realize natin na, Lord, oo nga, na mahal mo ko, pinatawan mo ko sa aking kasalanan, papupuno tayo ng pagmamahal ng Diyos. At yun ang pagmamahal na pwede nating ibigay sa iba. At ang pagmamahal din na pwede nating ibalik sa Diyos through our obedience. Naintindihan po. Makakayanan nating mahalin ng Diyos kasi una niya tayong minahal. And napakabuti nun, napakaganda, napakabuti ng Panginoon, di ba? Tama po ba? Do you agree? Kaya the more we spend time with Him, in prayer and fasting, in reading the Word, in coming to church and listening, kasi minsan we come to church alam mo yun, na nakasanayan lang, di ba? When we listen and let the Word of God transforms us, nababago ang puso natin, nababago ang desires natin. Ayan. Kasi di ba, ang hirap sumunod. Tama po ba? Kasi minsan may gusto tayong sariling daan. Kaya nga sabi sa Galatians 5:16, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." Alam nyo po, pag encounter God, nagtuturo ako, ito lagi. Ito madalas ko nadadaanan. Siguro para sa akin din. Pero ito ang totoo eh. How can we not obey ourselves and obey God? Walk in the Spirit. And our desires will be transformed to what God desires. Naintindihan po. Pag lumago ang pagmamahal natin sa Diyos, mas magiging madaling magtiwala sa Kanya. Kasi nakikilala mo siya. Diba? For example po, meron kang tiyuhin galing States. Wow. Pero never mo nakilala. Ito na pala si Vincent, ang laki na niya. Ikaw, sino to? Sino to? Ito, chocolate sa'yo, pasalubong. Thank you po. Pero deep inside, ang awkward, sino to? Hindi naman to kilala. Tapos nagkaroon kayo ng outing. Diba? Kunyari, nagpa-outing si tito mo. Or tita mo na bagong bayan. Ano yun? Balikbayan. Ayun, thank you po. Para bagong rebound. Diba? Tapos siya yung sponsor ng outing kadalasan, diba? Tapos nag-spend time ka sa kanya. Si tito ko pala at si tita, mabait pala sila. Kuwela pala sila. Siya pala yung tito kong na, pinapalo ako sa puwet dati. Ito na pala siya, ganyan. And then nung aalis na, diba, medyo may lungkot na rin sa'yo kasi na-attach ka na in the short time na nagbakasyon sila. The more you spend time with them, nakikilala. Ganun din po sa Panginoon. The more we spend time with God, the more we know Him, nagbabago ang puso natin. Naintindihan po. Mas makikilala natin siya and malalaman na natin paunti-unti yung will niya para sa atin. Yung good desires niya para sa atin. Kaya ang pagsunod sa Diyos, the more our hearts gets transformed and changed, mas dumadali. Mas nakakayanan. Kaya sabi ni Apostle John sa 1 John 5:3, "For this
is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. It does not mean na madali lahat ng utos ng Panginoon. Kadalasan po hindi. Tama po ba? Pero dahil pag tayo nasa sa Diyos na, mas madali sa ating sumunod. Why? Because we trust the one who the one who orders us, the one who calls us. Naintindihan po. Mas dumadali. Kaya kaya na po nating sumunod sa Diyos. Diba? Kasi puno na po tayo ng banal na Espiritu. Sabi kanina sa Galatians 5, we are walking in the Spirit at ng power niya. So, ayan, kaya mo nang gumising ng maaga kasi nakaschedule ka every Sunday. Diba? Kaya mo nang hindi magpuyat kasi may life group ka ng gabi. Or kailangan mo maaga nga sa center. No? Kaya mo nang mag-serve sa ministry. Dati ayaw mo, Lord, dito lang ako. Okay na yung nag-aabot ako ng envelope sa mga tao. Pero wag mo akong pag-lead ng life group, wag mo akong pag-lead ng Bible study, okay na po. Mas nakakayanan na natin ngayon. At for example, kaya na rin nating i-share si Jesus sa kapitbahay natin, sa katrabaho natin, kaklase natin. Kasi nabago na ang puso natin. May pagmamahal na tayo para sa Panginoon. Naintindihan po. May tanong po ba? Parang training, no? Pasensya na. Nasanay ako eh. Pero yun po. At kaakibat nito, no? Pag tayo naman po ay hindi sumusunod sa Diyos, no? Malamang po sa malamang is because kulang pa ang pagkakakilanlan natin sa Kanya. Meron pa tayong doubt at the back of our heads. Katiwa-tiwala ba to si Lord? Kasi sabi niya, iwan ko si girlfriend ko, si boyfriend ko. Parang ayoko pa. Diba? Malamang hindi pa natin siya kilala ng lubusan. May pagdududa pa po sa puso natin. Kaya babalik tayo kung saan mas komportable. No? Ay, okay na yung nag-try ako na mag-pray. Ayoko talaga, hindi talaga para sa akin ang pag-lead ng Bible study. Hindi talaga sa akin ang ministry, attend na lang ako. Kasi yung pagtitiwala natin sa Diyos, maaaring kulang pa. And ang bitin na pagsunod, no? Partial obedience is also disobedience, mga kapatid. And delayed obedience is also disobedience. For example, nag-serve tayo kay Lord, pero yung puso natin punong-puno ng galit. Punong-puno ng yabang. Ano ba naman itong mga kasama ko sa team? Mga hindi nag-practice, obvious na obvious. Ako, inaral ko lahat ng baselines, lahat ng linya, tapos itong mga to, ayoko na, Lord. So, when it comes to the Lord, yung pa rin is disobedience. Even though na, alam mo yun, sa pananaw natin, sumunod tayo sa Kanya. Umattend ka nga ng Sunday service, tulog ka naman. Tignan yung katabi nyo, gising pa po ba? Pero naiintindihan po, why obedience matters to God. Kasi yun ang hanap ng Panginoon na pagmamahal sa atin. So nararapat lang mga kapatid na ibigay natin to sa Kanya. Tama po ba? Kaya tanungin po natin ang ating sarili. Buo ba ang pagsunod ko sa Panginoon o bitin pa rin? Lord, ask yourself, no, Lord, am I obeying you ng buong buo or are there areas of our lives na ako pa rin ang nasusunod? Sumusunod ba ako sa Kanya o pinatatagal ko pa? Nasundin siya agad. Sumusunod ba ako sa Kanya because of fear or out of love? And now this morning, no, kaya ito po ang ating mensahe for today, is that God is inviting us to obey Him. God wants to shower all of us with His love so that we can love Him back through our obedience. And as we obey Him, the more and more na pagsunod natin sa Kanya, dito natin may experience ang kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. We experience the power, the provision of God when we walk in His will, when we obey Him. And yun, kaakibat po ng obedience is sacrifice, no? Ayan, sabi dito sa James 1:22,
Be doers of the word and not hearers only. So dapat, yung nga po, pag nangusap sa atin ng banal na spirito, susundin din natin ito. No, susundin natin out of love, not out of anything else. And yun po, kaakibat ng obedience is our sacrifice. It's the action of our love. And again, ang pinakamagandang modelo po ng buhay na sacrificial is Jesus pa rin po. In the way He lived. Though He was God, He set aside His divine privileges to become human and lived a life of servant leadership. May kita natin yan sa Philippians 2, verse 5 to 8. Si Jesus, having this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, si Jesus daw, though He was in the form of God, did not count equality with God as a thing to be grasped, but He emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even to the cross. Kung sa papel, no, si Jesus ay Diyos, kaya niyang makasalanan ka. Alam mo yun? Kaya niyang mag-judge, may power siya. He has the authority and the power to do whatever He wants. Pero when He came to earth, He humbled Himself. Isinantabi niya yung kanyang divine nature and lived in His human nature para mapasama sa atin. And then, ano po ang ginawa niya? He served. Tama po ba? He served us. He served the people. He ministered to the people. He healed the sick. He gave comfort to the broken. Pinakain niya ang mga nagugutom. He lived a life of servant leadership. Yun po ang tunay na pagsasakripisyo. Is when we set aside our own benefit, our own glory for others. Sinabi yan ni Jesus sa Luke 9:23. Sabi dito, He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Deny himself. This is the self-sacrifice. Ito yung sakripisyo na hanap ng Panginoon. To deny ourselves. Take up His cross and follow me. You know, take up His cross, ang meaning po ng cross ng mga time nito is death. Kaya po si Jesus napako sa cross. It's death. So kung tayo daw po, sa buhay Kristiyano natin, when we say that we are following Jesus, dapat po handa tayong mamatay for Him. Handa tayong mamatay for our relationship with the Lord. So kung ano po ang sakripisyo na tinuturo sa atin ni Lord na gawin natin, no? Sana magawa po natin ito kasi ito daw yung parang requirements ng susunod sa Kanya. Dapat ready talaga to sacrifice, to set aside our own desires for the good of others. And nakita natin kanina, Jesus did this all the way up to the cross. Kaya kung tayo po, di ba, ito a better way. Gusto natin, maaring starting 2026, gusto nating magbago po ang buhay natin. Lord, baguhin mo ako, God, change my heart, change my desires. If we want to that, no, better than any New Year's resolution, no, ask God to transform our hearts. Let's learn how to self-sacrifice. Let's learn how to deny ourselves. Because sacrifice challenges our selfish nature. Kung gusto natin magbago, literal kung magsasakripisyo tayo, yung i-challenge ito yung selfish nature natin. Kasi ang sabi sa Galatians 5:16 to 18, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh, for the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh, for these are opposed to each other. Yung kagustuhan natin talagang saliwa sa kagustuhan ng Lord. Madalas. Tama po ba? Mas masarap gumimik kaysa mag-life group. Mas masarap uminom ng alak. Di ba? Magpakalango sa alak kapag tayo ay broken-hearted. Di ba? Masarap mag-indulge sa sex, sa kung sino man na gusto mo. Pero ano ang tinuturo ng Panginoon sa atin? Offer your bodies, holy sacrifices. Talagang saliwa. For if
to keep you from doing the things that you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So if we really want to change our lives, Lord, ayoko na pong paulit-ulit na nagkakasala dito sa bagay na to. Lord, gusto ko na magbago na po ang takbo ng buhay ko. Lord, gusto ko na po na hindi na mag-settle sa kung ano ako ngayon. Gusto kong mag-evolve. Mag-evolve ang pumasok po sa isip ko. Gusto kong mag-level up. Lord, ngayong 2026, then learn, kapatid, let's learn to deny ourselves. Kasi hindi tayo makakapag-obey. Hindi natin masusunod ang first point kung punong-puno tayo ng pansarili nating mga kagustuhan. At kung lagi nating gustong sundin ang ating mga sarili. Naintindihan po? Kaya we have to let go of some things para masunod natin ang Panginoon. We have to let go of certain desires, certain habits, certain na pag-uugali upang masundan natin ang Panginoon. And gusto niyo pong malaman kung ano ang sacrifice na gusto ng Panginoon? Ito po sabi sa Romans 12:1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Mga kapatid, ang sacrifice, ang offering na gusto ng Panginoon is not just yung pakain natin sa church. It's not just yung time natin. It's not just yung whatever na we think we can give to Him. But the proper worship to God is our bodies. Living sacrifice. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, piliin natin na ialay ang sarili natin sa Panginoon. Naintindihan po? Araw-araw. Ang hirap, di ba? Pero natutunan natin kanina, if we walk in the Spirit, it becomes easy. Obedience becomes easy. Kasi He will be with us. Sasamahan tayo ng Panginoon as we continue to offer ourselves as living sacrifice. Maaaring nagtataka po kayo, bakit si Saul ni-reject ni Lord? Bakit si Saul, nag-sacrifice naman siya eh. Bakit siya ni-reject ni Lord? Why? Because he did not offer himself, his heart to God. Alam ng Panginoon ang motibo ng kanyang pag-aalay, a heart of disobedience. Kaya yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Naintindihan po. Kung nandito tayo, we worship God. Every Sunday, we serve Him in the ministry. Pero in other days is, alam mo yun, iba po ang ugali natin. Barumbado po tayo. Namumuhay tayo sa kasalanan. That's not worship because God wants all of us, all of who we are, all of who you are, all of your heart and soul and mind, mga kapatid. Pero the good news po, kahit na mahirap yan, the good news po is that if we are humble before God at patuloy tayo lumapit sa Kanya, kahit na tayo nadarapa, sino ditong walang kasalanan? Sino po dito ang matapang na masabing perfecto? Wala naman po, di ba? And that's why mahirap eh. No, that's why mahirap i-offer ang living sacrifice natin sa Panginoon kasi we fear, tayo bilang tao, we fear na, Lord, I'm not worthy. Lord, pangit ang ugali ko eh. Di ako katanggap-tanggap sa'yo. Di na lang ako magsaserve. Pero the good news is that God will not turn away from those who humbly seek Him and call His name. So kahit kung anong meron tayo, no, we might think na, Lord, walang kwenta to. Lord, wala akong kwenta. Bakit mo ako tatanggapin? Bakit mo ako mamahalin? If we think that way, in Luke 21 verse 1 to 4, matututunan natin, God really wants our hearts. Ang sabi dito, Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box, and He saw a poor widow with 2 small copper coins. Noong time na to, ang copper coins, walang halaga halos. 5 duling. May nag-ano pa ba ng 5 duling na to? Usually, yun yung mga hinuhulog sa supermarket, di ba, na sinusukli. Kasi di naman natin siya talaga nagagamit.
tunay na buhay sa ngayon. Pero that's all that the widow has. And Jesus said, truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them. Nakita ni Jesus lahat ng mayayaman, nagbigay, nag-donate. May silver, may gold. Pero sabi ni Jesus, this poor widow has put in more than all of them. For they all contributed out of their abundance. Mayaman sila, walang sakit, pang nagbigay sila. But she, out of her poverty, put in all that she had to live on. So minsan, if we're too afraid to come to God, kasi Lord, ang dumi-dumi ko, Lord, wala akong kwenta. Lord, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo. Pero alam niyo po ba yun? Pero sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Yun yun eh. Minsan we come to God na, Lord, hindi talaga. Wag mo na lang. Wag mo na lang akong kasi masyado na akong broken, masyado na akong makasalanan. Wag mo na akong tanggapin. Pero sabi dito ni Jesus, no, when we give all that we are to Him, di niya tayo tatalikuran. Kasi that's the kind of worship that God wants. Our hearts, our love for Him. Hindi na tayo tatalikuran. Kung lalapit tayo sa Kanya ng madumi, makasalanan at may kakulangan, may kahinaan, hindi niya tayo tatalikuran. Ang kailangan lang po natin yung mapagpakumbaba tayo at meron tayong sinseridad sa paglapit sa Kanya. Kaya kung gusto po natin magbago yung buhay natin, let's start unti-unti. Offer yourself to God. Lord, magpapagamit ako sa iyo. Lord, magpapabago ako sa iyo. Then makikita mo ang difference. How you were when you started and up to now. Sundin mo. Sundin natin ng Diyos. He will change our minds, our hearts, eventually, our lives. Gusto po ba natin yun? Na patuloy pa tayong mabago ng Panginoon. Mabago ni Lord ang ating desires. So let's take it one step at a time. So isipin po natin, ano ba yung mga pinapasuko ng Lord sa atin? Is it our time? Is it our money? Our careers? Hindi naman po ito yung suko mo, sige, bigay ko lahat ng pera ko. Kung yun ang ng Panginoon. No? Pero if we hold these things more important to us than God, maybe God is calling us to surrender control over those things. Karelasyon natin, ang boyfriend natin, or even ang friends natin, no? Na maaring bad company na napapalayo tayo sa Panginoon? Or is it our pride? When we surrender it to God, mga kapatid, when we offer those things at the foot of Jesus, alalahanin natin, hindi ito kabawasan sa atin. Hangad ni Lord na ayusin ang buong buhay natin at buhusan tayo ng pagpapala. Hindi kaya tayo mababless ni Lord kung punong-puno ang plato natin. Nakuha niyo po yun? If our hearts are full of many things in the world, hindi niya pupuno ito eh. Hindi natin siya makikita as more beautiful. Hindi natin makakount yung blessings natin if punong-puno tayo ng mga bagay na selfish desires natin. And with that, surrender produces true freedom. True freedom. Sino po dito ang gustong maging malaya? Surrender produces true freedom, mga kapatid. The world defines freedom as having no restrictions. Ang sabi ng mundo, you only live once. Kaya gawin mo ang gusto mo. Hayaan mo sila na maghabol sa'yo. Di ba? Hayaan mo kung paano mo huwag silang pakialaman. Pero Jesus defines freedom as having the right master. Kasi po sa mundo, it's only two masters. It's either ang master mo is si God, or ang master mo is si Satan, the ruler of the world. Kasi pag tayo, feeling natin na tayo ang nasusunod sa buhay natin, we are doing many things and alam mo yun, sinusunod natin yung kung ano lang ang gusto natin, akala natin we're free. Pero pag tinanggal mo, kung tayo YOLO, di ba? You only live once. Magigimik ako. Kasama ko mga friends ko, magiinuman kami. Paano pag nawala yung mga friends mong yun? Anong mangyayari sa atin? Hahanap-hanapin natin. Tama po ba?
Pag tayo nagkasakit, bawal ka na uminom ng alak, nagkasakit, anong mararamdaman natin? Withdrawal syndrome. Tama po ba? So when we thought in the world na tayo ay malaya to do whatever we want, it's actually tayo ang naaalipin ng mundo. We cannot live without those things anymore. Sino ang nakatali in the ending? Ang mundo ba o tayo? Sino ang nakontrol? Kontrolado ba natin yung alak, yung pagigimik, yung friends natin, or tayo ang kontrolado nun? Kasi nagbabagong ugali natin pag wala sila. Naintindihan po. Pero when we are in God, we experience true freedom. Ang sabi sa Matthew 16:25, for whoever would save his life will lose it. And whoever who loses his life for my sake will find it. Kung sino ang nagpapatuloy na magpakasasa sa pansariling kagustuhan, magpakayaman ng pagpakayaman, maging gahaman, you will lose your life. Pero if we offer our lives to Him, we will find that abundant life. Yung po yung life na tinutukoy sa John 14:6. At sabi sa John 10:10, di ba? I have come, so the thief comes to steal, kill, and destroy. But I have come so that you may have life and have it to the full. Tama po ba John 10:10 ba yun? Pero it's what says in the Bible, di ba? Life in abundance when we offer our lives to the Lord. Again, mga kapatid, ang pagsuko ng ating buhay, hindi ito kabawasan sa atin. Let's change that perspective. When God calls us to sacrifice certain areas of our lives, it's not meant to lessen us, to lessen our values. It's not meant na maging KJ ang Panginoon na ayaw kitang maging masaya, kaya isurrender mo yan. No. He will replace them, lahat ng sinurrender natin, He will replace all of them with peace, purpose, and joy. Alam niyo po ba kung bakit marami nagpapakamatay? Bakit marami nagsusuicide? Maraming sintomas, no? Madaming signs na ma-observe sa taong nagpakamatay. Pero ang bottom line nito, why they take their own lives, why they don't want to live anymore? Kasi wala silang peace. Punong-puno ng anxiety. Wala silang purpose. They don't know what to do in life. Wala silang joy. They're so filled with brokenness and depression. Kaya kahit yung mga mayayaman, magugulat ka na lang, biglang naglalaho eh. O kaya, kahit mayaman na sila, we think they have everything in the world, pero biglang mag-a-admit sila, wala akong all of this means nothing. Why? Kasi wala silang peace, purpose, and joy. And when we surrender the areas of our lives to Him, akala natin mawawalan tayo. He will give us peace, purpose, and joy. Nakuha po natin yun. To surrender our lives to God means to obey Him out of our love and set aside our differences. At pag sinunod natin ang Panginoon, Siya ang magsusustain sa atin. Kaya sabi dito sa Philippians 1 verse 6, I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion to the day of Jesus Christ. What comfort it is, mga kapatid, nasasamahan tayo ng Panginoon. Na Siya ang magkukompleto, ang magpeperpekto, ang magpoproseso, magpapalago ng pananampalataya natin sa Kanya. Not just on our own strength. Di ba po ang hirap manampalataya sa Diyos ng sarili mo lang lakas? Nakakapagod mag-serve sa Kanya, to keep on showing up, pero wala kang life group, wala kang feeding ng word. Nakakapagod, na-experience ko yun I can tell. Nakakapagod, tapos darating sa point na burnout ka na, Lord, ayoko na. Ayan, aalis na ng ministry. Magkaroon lang ng konting alitan sa kapatid, aalis na ng church. Why? Kasi yung fuel natin, why we come to church, why we come to the fellowship of the brethren, kasi it's our own strength. Kaya ang mga tao umaalis sa church. Kaya marami nagkukwit sa ministry. Pero if we remember that it is God, the power of God in us, that grows our faith, kahit magkaroon ng maraming problema, hindi tayo matitinag. Hindi tayo aalis ng simbahan. Hindi tayo madaling manghihina. Bakit? Kasi nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos.
Ang tanong po, hinahawakan ba natin, inaalagaan ba natin yun? Ang kapit sa atin ng Panginoon. Kasi kailangan nating alagaan yun, mga kapatid. And ang sabi pa, dito sa 2 Corinthians 3:17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang tao po, di mo kailangan turuan ng masama para maging gumawa ng masama. Ang bata, pag may laruan, kunin mo yan, ano gagawin? Sasapukin ka. Tama po ba? Pero the true freedom here is living according to the will of God. We can be free to follow God. We can be free to obey His will if we have the Spirit of God in us, if we surrender our lives to Him. Alam niyo po, ako po, nakilala ko po si Lord nung high school po ako. Bunga po ng breakup. Hindi naman breakup, pero heartbroken ako noon. Tapos, nasa church ako noon, na-invite niya ako. And then from there, pinagpatuloy ko. That was 2013. And then August 2015, doon po ako nagpabaptize. No? And from there, doon ko talaga in-offer na, Lord, I'm sold out. Talagang I can't live without you, God. Nabumuhay ako dahil lamang sa grasya mo. Kaya I committed myself to God that time. Tapos yun, naging member po ako ng dati kong church and then nagsaserve ako sa youth ministry. Nag-start ako sa flyering. Bibigay kami ng flyers sa may Makati. Kasi doon po yung dati naming church. Tapos may mga times na yun, nakapag-debate pa kami sa ibang paniniwala. Dinefend namin yung ministry namin sa teacher. Kasi sabi natin, ano yung binibigay nyo? Baka budol yung mga flyers na yun. Sabi mga teachers, ano po, simbahan po kami, ganyan-ganyan. Hanggang sa nag-host ako ng youth service nila. So, ayun. And in those times, hindi po ako naging perfectong Kristiyano. Nalulong po ako sa pornography. Nalulong ako sa barkada, although hindi naman po ako manginginom. Mabuti po ang Diyos na hindi naman po ako na nalulong doon. Pero mas gusto ko na nasa labas ako ng bahay. Mas gusto ko na nagko-computer ako kasama mga tropa ko. Ayoko sa bahay. Kasi sa bahay, kanya-kanya kami. Yung po, yan noon. Pero in those times na maraming beses ko pong nabigo si Lord and even yung mga tao na pinadala niya na tulungan ako sa walk ko kay Lord, bigo ko rin sila Doon ko naramdaman na hindi talaga ako tinatakwil din ng Panginoon. Sa mga times na yun na lowest ako, patuloy siyang nagpapakita sa akin, nagpaparamdam ng presence niya. In the services na naatinan ko, I know He's calling me out na. Paulo, come to me. You need me. You can't live on your own. So even then, nagpatuloy po ako. I continued po to commit myself to the Lord. Then lumipat na po akong church, dito na po sa CLC, nag-college na po ako. And even then, sa pag-aaral ko, hindi po ako nag-aaral bago mag-exam. To tell you the truth. Stock knowledge lang. Hindi ko siya naging habit din talaga. And many times po, nawalan din ako ng ganang mag-aral. Nung college po ako, nangungopia din ako sa mga klase ko. And then, dumating pa yung point na pumunta ako sa D group leader ko na tuming-dumi ako sa sarili ko kasi yun nga, talamak ako mangopya sa school, talagang disobedient ako sa mga professors ko, papapatawad pa ba ako ng Diyos? And then, kinomfort niya ako, tinawag pa rin ako ni Lord to invite pa rin ako to come to Him, to return to Him. And yan, by the grace of God, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. May time po bago po gumraduate na talagang tinuwid ako ng Panginoon na hindi ka magtatagal, hindi mo mapupuntahan kung saan kita gustong pamuntahin if mandadaya ka lang sa school. So by the time of nung last year ko, lahat talaga aral na. Doon na ako from the lesson pa lang, iniintindi ko na, solve talaga. And then yun po, nakapagtapos po ako ng mechanical engineering because of the Lord. And then nag-review po ako for board exam. Even in those times, I committed myself to the Lord. May klase po kami ng Sabado. Ako ayoko. Ayoko. Because I
dineklara ko po sa sarili ko na Saturday and Sundays ay for the Lord. So it means na hindi ako papasok ng Sabado, I have to do the extra work to study. Just to continue yung ministry ko sa church, Saturday and Sunday. At by the grace of God, nakasama pa po ako sa Cebu, nung mission noon sa Cebu. Kasi marami pong mga nag-sponsors. Yun po, nawala ako. Pero yun po, mahirap mag-review ng board exam habang nagpapatuloy sa ministry. And even in those times ng review, many times din po na ayoko na. Kasi parang, di ko makita yung sense bakit ko pa kailangan mag-board exam. Ako alam ko in myself na you have called me out into your ministry. Bakit ko pa kailangan pagdaanan tong mga to? Pero it's the Lord pa rin who natinawin niya ako na pagpatuloy mo yan kasi it's part of my plan, it's part of my calling to you. Nakikita mo lang yung dulo but not all of the process. So sabi ko, Lord, sige. Sige ako hanggang sa yung final na day ng board exam, sobrang hirap ng subject. Nag-pray talaga ako noon, Lord, ito ba talaga will mo sa akin? Kasi feeling ko, Lord, babagsak ako. Sobrang hirap. Pero mabuti ang Panginoon, nakapasa po. Hanggang sa, engineer na. Mechanical engineer na po. And then, nagkatrabaho po ako. Una ko nagtrabaho sa hospital, maintenance. Pero hindi po ako nagtagal doon. And then after ko mag-resign for only 3 months, nag-pandemic naman po. And in those time of pandemic, doon din po na-challenge yung commitment ko and faith kay Lord. Kasi hirap wala kang trabaho. Parang limitado pa yung movement po. Pero I offered myself to God talaga na to continue the ministry. Yun po, na-witness niyo po, hindi po natigil ang ating Sunday service. May equipment na binless tayo ang Panginoon na pagpatuloy siya. Nag-record, di ba? Nag-shoot, nag-edit, ganyan-ganyan. Marami rin pong na-sacrifice na time and effort. And sa time na yun pa, may laptop po ako from college pa. Na yun na lang, parang wala kang trabaho, so parang kinakount mo yung possessions mo kasi parang, wala kang mabilis sa sarili mo. Tapos, nasira. Sabi ko, Lord, sige po, kasi nasira siya sa pag-edit ng videos. Sabi ko, Lord, okay lang. Nagamit naman siya for your own, for your ministry. And then sa kabutihan po ng Panginoon, wala akong trabaho. Doon pa ako nagkaroon ng computer setup. Nagkaroon po ako ng mesa sa bahay. May nag-bless po sa akin. Nakabili ako ng second hand na computer. And then ganun pa rin po. Edit pa rin. Hanggang sa nasira ulit yung computer kasi second hand siya. Pero nasira siya just in time kasi papasok na po yung panahon na nagkatrabaho po ako ulit. 18 months po akong walang work nung pandemic and yun talaga kina-question ko kay Lord. Parang doon ko na-realize na yung identity ko parang nilagay ko sa work. Kasi parang, Lord, tinapos ko yung college ko dahil sa iyo Tapos ngayon wala akong trabaho, wala akong ginagawa. Parang ganun yung disposition ng heart ko. Pero, pinakita ng Diyos na, sovereign siya. So, bigyan ako ng trabaho. Although, ngayon, hindi rin naman siya engineering, honestly. Nasa IT po ako ngayon. Pero because of that, na-bless ako ni Lord. Yung kung ano yung nawala, pinalit niya. Nagkaroon na po ako ng mas maayos na computer at laptop na nagagamit pa rin sa ministry at hinahayaan ko lang na mapagamit. And now, kung titignan ko yung buhay ko noon mula high school, talagang from one place to another, kasi ngayon po ikakasal na ako. Which is hindi ko naman po hinanap talaga sa mundo. Nung high school, college po, hindi po ako nag-chicks. Wala pong ganun. Pero it's the grace of God. He knows what we truly need. Alam ng Diyos yung talagang kailangan natin. Kaya binibigay niya sa atin yung mga bagay na kailangan natin. Kailangan natin ng partner. He gave me a partner po. And now, I'm here po, standing. This is the start na nung
tinawag ni Lord sa akin noon. And all I can say is the Lord is so gracious. Kasi kung ako lang po, yung many times I see myself disobedient, na imperfect, na madumi, pero tinanggap pa rin ng Panginoon. And yun po, I'm here because of the grace of God. And natutunan ko rin na when we surrender to God, it doesn't matter where we are. Mga kapatid, when we surrender ourselves to God, it doesn't matter where He takes us. Pero ang mahalaga po is kung sino ang kasama natin at kung sino ang tumawag sa atin. Everything that we will need, we think na kailangan natin, ganun ako eh. Lahat ng kailangan ma-earn ko, ma-prepare ko in advance. Pero when it comes to the call of God, when it comes to obeying Him and surrendering our life to Him, we cannot prepare actually everything that we will need. Why? Kasi God wants to teach us to be dependent sa Kanya lamang. And actually, God's blessing, kumbaga, when yung paniniwala po na God will bless us if we obey Him, that's a small part of it. Actually, hindi naman po talaga siya reward. Pero it's when we live a life of obedience and sacrifice to Him and when we surrender ourselves to Him, dun lang tayo ma-align sa will niya kung saan nandun ang lahat ng pangangailangan natin. It's only us minsan na talagang sumasaliwa eh. Pero the more we surrender, the more we offer ourselves to God, ina-align niya tayo kung nasaan ang kanyang provision, kung nasaan ang kanyang will para sa atin. Now, yung kwento ko po, napaiyak man ako, pero hindi siya kagandahan na pero I praise God for my testimony about the perfect example po of living a life of obedience and sacrifice is Jesus Himself. Ang sabi po dito sa Isaiah 53 verse 7, He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so He opened not His mouth. Even po sa time ng crucifixion, hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinabi, ito kasi, kasalanan eh. No, but ano ang sabi niya? Father, forgive them for they do not know what they're doing. He obeyed up to the cross. And dahil sa kanyang obedience, sa kanyang paglakad sa will ng Panginoon, nangyari rin talaga ang will ng Panginoon. Ang nangyari, therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth, under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. God exalted Jesus in the heavens, seated at the right hand of the Father. Na naganap po ang will ng Panginoon sa buhay ni Jesus because Jesus obeyed. And that's the same for us. Magaganap lamang ang will ng Panginoon sa buhay natin if we live a life of obedience and surrender to Him. Kaya ngayon po, we have a chance to reflect. Ano po ba ang estado ng relasyon natin sa Panginoon? Am I living a life of obedience and sacrifice o nahihirapan pa rin ako doon? Ask yourself what areas of your life God wants you to surrender. God wants you to lay at His feet at sabihin, Lord, hinahayaan na kita. Take control of this. Kaya now is the chance to commit ourselves to God. If we know na God is calling us, ngayon mismo, if we know na God is moving our hearts to respond to Him, now is the time to decide.
Ang sabi po sa Matthew 13:44-36, "The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field." Then again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Ang kingdom ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, is worthy of letting go of everything that we have and surrendering it to Him.